Alright mga kapatid. Ano na naman itong nabalitaan natin? Galing to sa ating Pinas News Insider. Siyempre, gagawa na naman po tayo ng reaction at opinion habang tayo ay nanunood. Ito ang title. Malaking gulo ito. ICC, Palasyo, umatras na. Oy, ganun siya oh. Pero para sa akin, patanong yan eh. Malalaman natin kung talagang umatras na. Pumasok ang China. PRRD, balik Pinas, may ultimatum na. Ayan po ang title ng ating panonoorin ngayong araw na ito. Parang nababahala ako sa sa China issue, Taiwan, tapos Pilipinas gagawing parking area. Ano bang tawag doon? Hindi parking area. Parang landingan, no? Parang doon parang magiging pahingahan or buweluhan ng mga taga Taiwan or US, ganyan, no? Talagang gustong mangialam ng ng tawag dito ni PBBM. Gusto niya bang mangialam talaga o gusto niyang simulan? Parang ang laki ng natin parang ang dami nating gamit Parang gusto niya rin Sige nga mga kapatid, panoorin po natin to. Okay, i-play muna natin. Dire-diretso tayo. Ito ang balita ngayon. Alright. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Kinumpirma ng pamunuan ng Philippine Coast Guard na dumaan muli sa katubigan ng Pilipinas ang Chinese research vessel na Songhang. Agad namang nag-radio challenge ang mga... Grabe dun dumaan Kumbaga, yung Palawan dinaanan niya Ay, Palawan. Yung yung malaki na yan, Tauhan ng PCG matapos ang pagdaan ng naturang barko ng China. Ayon sa Philippine Coast Guard, sumagot ang Songhang sa radio challenge at sinabing sila ay patungo sa Indian Ocean para mangisda. Mangingisda, tas dun dumaan? Okay. Rinaan niya nito ang nasa 25 na Chinese nationals. Sa monitoring naman ng Philippine Coast Guard ay tuloy-tuloy ang paglalagay ng naturang barko at hindi ito nagbaba ng anumang kagamitan. Basta mangingisda lang kami. Dito lang kami pupunta, padaan lang kami Ganun, Niyak naman ng Philippine Coast Guard na patuloy nilang babantayan ang mga katubigang sakop ng ating bansa para igit ang ating soberanya at teritoryo. Muli namang pinagsabihan ng China ang Pilipinas at Amerika kaugnay sa military cooperation ng dalawang bansa. Ito ay matapos ng aprobahan ng US Congress ang nasa $5.58 billion sale ng F-16 na fighter jets para sa Pilipinas na ayon sa US State Department ay magpapalakas pa sa seguridad ng ating bansa. Nako, parang inuuto lang Nako, parang inuuto ang Pilipinas Ni Chinese Foreign Ministry Guo Jiakun na hindi dapat targetin ang anumang third party o makasira sa kanilang interes ang anumang defense o security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at ng ibang bansa. Dagdag pa ng Chinese official na hindi dapat ito maging banta sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon o makapagpalala ng tensyon sa rehiyon. Binigyang diin pa ni Guo ang karaniwang posisyon ng China sa tuwing magkakaroon ng panibagong military cooperation ng US at Pilipinas. Nagpasaring din ito kung sino ang tunay na nagpapasidhi ng apoy, kung sino ba talagang nag-uudyok na military confrontation, at kung sino ba talagang ginagawa daw na powder keg ang Asya. Hindi din anya bulag dito ang bansa o mga bansa sa rehiyon. Bago nga ang panibagong pahayag na ito ng China na una nang kinumpirma ng Amerika na pinayagan nito ang foreign military sale ng 20 units ng F-16 fighter jets para sa Pilipinas na nagkakahalaga ng $5.58 billion o katumbas yan ng tinatayang 319 billion pesos. Ito ay kasunod na rin ang paghiling ng ating bansa na bumili ng 16 na units ng F-16C Block 70-72 aircraft at 4 pang units ng F-16D Block 70-72 aircraft. Alin ba mas mura? Bumili tayo ng ganyan o kausapin yung China? Wala naman tayong alam dyan Tama. Dapat tayong magkaroon ng mga ganito. Wow, ang tapang natin, O pandepensa. Wow, salamat. Tayo gusto ganyan din, syempre. Pero, no hate, tama. Pwedeng magkaroon tayo niyan. Pero ano bang mas makakamura? Yung makikipag-usap ka sa China o bibili ka ng ganito? Ako hindi pro-China. Ako ayaw ko din gawa China. Ayaw ko gawa nila tayo sakop, lalo na West Philippines Pero ako ayaw ko din na tayo lagi may ganito. Okay yan, the best. Pero mas maganda siguro tayo kausap China. Diba? Anong gusto nyo gawin dyan sa Luzon?
Baka maging battleground yan. Hindi. Wag naman po, Lord. No, wag naman po. Baka yung parkingan niya ng mga, sa EDCA. Di ba may EDCA dyan sa taas banda? Oh. Paano pag... Naku. Nag-iisip ba? Ang ating Pangulong Duterte dati, nakipag-usap siya sa China. Ito, ilang bilyong, trilyong ulit ko nang sinabi to eh. Sabi niya, why you're doing this to our country? Kasi maliit na bansa lang kami, wala kaming laban. Basta sa SMNI News yun eh, sinabi ng Pangulo na nakipag-usap siya sa China. Simula nun, mga kapatid, medyo humupa ho. Meron man pero humupa yung mga tensyon. Ngayon, dito sa ating administrasyon, lagi tayong nakakakita ngayon na mainit yung hayop na China na yan. Tapos, pagkada may mga sigalot, yung mga ibang mga nagbablog, ang sinisisi, Duterte! Hindi mo pwedeng ngayon yung sisihin yung administrasyon kasi sila yung nakaupo. Hindi, kasi mayroong mga secret agreement. Puta, kung may mga secret agreement, di sana pinuntahan nyo China. Kayo kuusap China. Ano ba talaga nangyayari doon kay FPRRD nung mga time na siya ay namumuno? Pag-usapan nyo ngayon ng maayos, mahinahon. Hindi, kaysa kayo bili ganito, lalo magka-tensyon sa bagay dyan naman sa Luzon. Gusto nyo to ha? Yung iba, sa wakas, duwag na ang China. Wow, putik niyan. Ayaw din naman natin ng China na ginaganon tayo. Sa wakas, natakot ng China. Yung China hindi kayo sumugod. Tontuwa kayo ha. Tama nga naman na maging malakas tayo. Manalo't matalo mga kapatid, hindi magandang magkaroon ng digmaan. Di ba? Ulitin ko, okay nila, ilang beses ko nang inulit to, pero hindi ako mapapagod sabihin sa inyo. Tignan nyo yung Marawi, nanalo tayo, pero di ba wasak-wasak? Di ba? Pero panalo tayo, masarap yun para sa ating bansa. Pero wasak-wasak yung mga bahay. Paano pa kaya kapag ganito kagrabe ang magkaroon ng digmaan dito sa atin dyan sa Luzon? Paano na? Baka mas malala pa yung mangyari. Oo, bigla tayong mananalo o kaya matutulungan natin si Taiwan. Sila panalo dahil sa atin. Di lalo nagkainitan. Baka dun pa magmitsa, magkaroon ng Pilipinas naman laban sa China. Ang laki ng China. Tutulong si US. Si US nga, tsaka si China parang nag-uusap sila na maging peaceful Sana ganun din sa atin. Kada may nakikita tayong problema dito sa China, huwag agad ibintang sa Duterte. Puro Duterte. Putik niyan. Kada labas ni Ma'am Claire, ni Auntie Claire, Duterte. Base lang sa opinion ko yun, madam. Tapos ito, kada may mangyayari, sabihin, Duterte, ikukunik sa Duterte. May problema sa Duterte, nakipag-usap kasi ganyan. Ayaw namin ng Duterte kasi pro-China. Pininanas naman po. Samantalang si PBBM, may mga lumalabas na video. Kausap niya yung China, gusto niya China. Hindi nyo pansinin yun. Ang gugulo nyo. Palibasa, ayaw nyo sa Duterte, bulag ang inyong mata. Kayo salita di maganda. Kayo naman nakinabang din. Hindi nila maintindihan yung word na makinabang, kaya ituloy na lang natin. Kabilang din sa military package ang iba't iba pang mga weapon system, radars, guided missile launchers at iba pang mga kagamitang pandepensa. Wow! Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na mayroon itong mga nakahandang plano para sa mga overseas Filipino workers kung sakaling lalo pang titindi ang tensyon o sitwasyon dyan sa bahagi po ng Taiwan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Margaret Padilla, bagaman hindi maaring ilabas sa publiko ang mga contingency plan ng hukbo, mayroon na niyang konkretong plano ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas para sa anumang mga posibleng mangyari tulad ng repatriation sa mga Pilipino roon. Yes. Maalalang sa naging pagbisita nitong si General Romeo Browner Jr. sa Northern Luzon Command ay pinagdiinan niya ang dapat na paghahanda ng naturang command para sa anumang eventuality sa Taiwan. Pwede. Kasama na ang posibleng invasion o paglusob sa naturang estado. Ayon kay Colonel Padilla, nais ng Armed Forces of the Philippines Chief na maging handa ang bawat sundalo sa lahat ng pagkakataon at laban sa anumang mga banta.
Walaan niyang ibang ninanais na ipabatid ang general kundi magkaroon ng non-combatant evacuation operation preparedness kung saan handang mai-deploy ang mga unit ng hukbo anumang oras na kinakailangan. Inalimbawan ng opisyal ang pagpapadala ng contingent sa may bahagi ng Myanmar kasunod ng magnitude 7.7 na lindol kung saan marami sa mga miyembro ng grupo ay pawang mula sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Git ni Colonel Padilla, sa anumang krisis na maaring mangyari tulad ng posibleng tensyon sa Taiwan, nakahanda mga contingency plan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Samantala na sa 3 Pilipino naman ang inaresto ng mga otoridad sa China dahil sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa kaso ng espionage o yung pag-iispiya. Ito ang kinumpirma ngayong araw. Baka sabihin nyo, Duterte na naman to ha. Mga nag-aaklas, nahuli sa China. Mga nag-aaklas, mga nagrarally, 3 nahuli sa China. No? Kaya itatitle nila, Pilipino nagrally para sa Duterte. Kaso nahuli, sabay question mark ko nono. Baka lang, may mga ganyan ha. Ng Chinese state media na Global Times sa pamamagitan ng kanilang social media. Batay sa detalyeng ibinahagi ng naturang Chinese state media, nagsagawa umano ng investigasyon ng mga otoridad sa China at natuklasan na matagal lang nagsasagawa ng information gathering ang Philippine intelligence agencies. Nakatuon umano ang operasyon nito sa mga deployment ng militar sa China. Okay, tamo tayo ngayon tuloy mo nga nag-iispiya. Ngayon ay wala pa namang komentong inilalabas ang Embahada ng Pilipinas. Mongolid din tong mga, ano ba to, China, no? Pinas kaugnay sa naging pag-uulat ng naturang bansa. Kung maalala na aresto rin dito sa Pilipinas ang ilang Chinese national na sangkot sa pag-iispiya kasunod ng sinasagawang pagpapalakas pa ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa kanilang intelligence at cyber defense operation. Abay, halatang-halata po nila, nalinilihis nila atensyon ng taong bayan, yung galit ng taong bayan doon sa pagpapaaresto kay PRRD. Anong sinabi ni Browner? Maghanda na raw tayo dahil pag nagkagulo sa Taiwan, sigurado meron po tayong involvement. Kailan pa tayo naging protector ng Taiwan? Aber, ano naman pakialam natin sa Taiwan? Taiwan naman talaga, kabahagi ng China. Sa mulat-mula, panahon pa ng tatay ni Marcos Jr., si Marcos Sr., kinilala natin ng One China policy, iisa lang ang China. So kung lulusubin ng China ang Taiwan, wala tayong pakialam. Gaya ng ginamitan natin ng dahas ang ISIS Maute nung sila'y lumusob sa Marawi. Ganun lang po yun. Talagang meron talaga tayong hindi lang katungkulan, kung hindi talagang responsibilidad na protektahan ang integridad ng ating bansa. Ganyan. So ano bang mangyayari? Itong Pilipinas makikisawsaw? Base sa opinion ko at marami na nakapanood ng ganitong kay Sir Harry Roque. Anong mangyayari nito? Pag tayo sasawsaw, baka tayo mapag-initan. Away nila yan Pwedeng umawat siguro, pero kung sasawsaw ka, kakampi ka sa Taiwan. Okay naman ang Taiwan Pero, putik niyan. Daming problema ng bansa natin. Yung ibang bansa ang inaalala. Pag sinabing may mga mahihirap, tatanungin, bakit nagtataka, ba't may mahihirap pa? Pero dito, uunahin nyo pa ba ito? Bagong Pilipinas, palakpakan. Salamat sa lahat na nagtatanggol sa administrasyon na to. Paano nyo nasisikmura, ha? Mga kuya, hindi tayo magkakagalit, no? Magkakaiba man tayo ng paniniwala, ako kuya pa rin ang tingin ko sa inyo. Kung medyo natatangahan kayo sa akin, ako din ganun sa inyo, okay lang yun. Pero sa personal na buhay, hindi tayo magkakaaway. Believe na believe ako sa inyo kung paano nyo na pagtatanggol tong mga to. Oh my God, we'll be back again. Come on, let's get down to business. Sabihin, Duterte pa rin kami. Di kami tanga-tanga.
kami katulad nila. Kung bakit kasi ang weak ninyo, talo na kasi kayo, baksak na kasi kayo. Duterte pa rin, Duterte pa rin, di kasi kami tanga.